Kasalukuyang nagsasagawa ng press conference ang panig ng prosekusyon. Panoorin po natin ito. Perhaps, we may call it, na merong ganitong klaseng information na naibahagi ang ating bank manager sa ngayon at ang naibahagi din ni Ramil Madriaga noong panahon ng April nung siya ay humarap sa Kongreso. Sir, yung second question ko medyo hindi muna tungkol dito sa confidential funds. Kasi nung over the weekend, medyo nagkaroon ng kalituhan kung ano ba talaga yung naging argument ni Congressman Chel Jokno dun sa oral arguments. Kasi parang merong nilabas na video yung opisina ni Senator Pia Cayetano na ang sabi ng akbayan ni Congressman Jokno is spliced kasi parang pinagdugtong-dugtong yung mga sinabi niya para magmukha na fishing expedition yung ginagawa ng prosecution. Meron bang move or meron bang plano ang prosecution about this? Thank you for pointing that out. No? Ang collective na opinion ng prosecution panel dyan ay ito ay nakababahala. No? It is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Kaya paulit-ulit kami na inaanyayahan at pinakikiusapan ng mga kababayan natin na hindi umasa sa mga anumang videos na makikita lang nila sa social media kung hindi panoorin mismo accounts na ang paglilitis na to para hindi sila maligaw. Ngayon, ito ay nakakabahala hindi lang dahil maaring magkaroon ng wrong impression ang mga kababayan natin paukol sa ano ang totoong nangyari dito sa oral arguments na to, anong naging paliwanag na binigay ng prosecution sa pamamagitan ni Congressman Chel Jokno. But ang mas nakakabahala dito ay baka magbigay ito ng impression sa ating mga kababayan na merong members ng impeachment court na nagkaroon na ng prejudgment, pinangunahan na. Dahil makikita natin dito, bukod dun sa pag-edit, dun sa naging exchange during the oral arguments, dun sa video na to, merong text overlay na nakalagay, walang ebidensya. No? Yes, nagbabaka sakali lang, question, walang ebidensya, pero nag-aakusa, something like that, which is very concerning because pwedeng isipin ng mga ibang tao na meron ng prejudgment, na sinabi na ng prosecution, walang ebidensya. And it could also lead to a perception of impartiality or partiality. When this is very dangerous, because it could erode the people's confidence and trust in our institutions. And no less than this Senate Impeachment Court, which is a constitutional institution, which is meant to ensure accountability with respect to the highest officials of the land. So, nakakatakot ho yan. But gusto namin klaruhan, we don't want to put any specific member of the impeachment court on the spot. We don't want to call them out. At we don't want to ascribe any negative intentions on the part of anyone. Ang sinasabi lang ho namin dito dahil maaring marami hong kapaliwanagan dyan. Baka it was a clerical error made by the staff. Dahil tingin namin hindi naman ho siguro sasadyain yung ganyang bagay kung sino mang senator judge. But just the same, dahil meron ho itong serious implications, dahil dapat ang mga tao, hindi sila magkaroon ng ganong perception. Dahil ho, ang principle ho dyan, sa lahat ng judge, hindi sapat that they should be impartial. They should also show the appearance of impartiality. Dahil napakahalaga ho niyan, dapat throughout the proceedings, makikita na ang naging kapasyahan ay nakabatay dun sa batas, sa katotohanan at ebidensya, at mapapakita din na hindi nagkaroon ng pagkiling kahit na anumang panig kahit sinong miyembro nitong impeachment court. Sir, can I clarify lang? Ano ba yung, kasi for the information of everybody lang,
ano yung sinabi talaga ni Congressman Jokno doon? Hindi siya tungkol ba sa fishing expedition yung ginagawa ng prosecution or pinaliwanag niya lang ba yung issue? Pinaliwanag niya yung konsepto ng fishing expedition. And to be accurate about it, nagkaroon na ng official statement dito si Kong Shell Jokno kung saan linabas niya ano yung exact na arguments, na words na ginamit niya dito. But maliwanag na hindi niya sinasabi ng prosecution ay nagbabaka sakali lang, no? Na baka may makita dito sa mga bank accounts. Dahil napakaliwanag ang posisyon namin and which he articulated during the oral arguments. Hindi kami nagbabaka sakali na may makita sa mga bank records dahil sigurado kami na mayroong importanteng impormasyon sa mga bank records na pinasabina namin sa impeachment court. Bakit kami sigurado? Dahil lumabas na yan sa AMLAC reports kung saan nakita natin na mayroong 6.7 billion financial transactions involved in the bank accounts of Vice President and her husband. No? So hindi ko kami nagbabaka sakali. Alam namin mismo ano ang mga bank accounts, saang branch yan, no? Dahil again, nandun ho yun, dun sa AMLAC reports. Dagdagan ko lang din para clear. No? Gaya nung napanood natin, no, personal na napanood natin during the period where the oral arguments was happening in the impeachment court. Sinabi po doon na nasatisfy na ho ng prosecution yung requirements to be able to subpoena certain documents that are confidential. No? One, yung sinasabi nga niya, yung definiteness o specific kasi, sinite doon, itong mga accounts na ito. Ito yung branch, ito yung account number, ito yung kailangan. Second, yung relevance. Bakit relevant yung dokumentong kinakailangan na isampina? Because it will support the allegations stated in that article of impeachment na kung saan pinapaliwanag natin doon na merong unexplained wealth ang ating pangalawang Pangulo. Kaya napakahalaga nun. And these two requirements have already been satisfied and met by the prosecution panel. Kaya pinayagan po siguro yan ng ating impeachment court. Sir, sorry, follow-up lang. Quick follow-up lang. Hindi po kayo magmamanifest ang prosecution panel regarding this issue sa impeachment court? Hayaan lang po ba natin po? Or secret revision po. Okay. No, we're not asking anyone to voluntarily inhibit themselves. No, again, ayaw namin mag-focus sa personalidad. No, ang sa amin, ang concern namin dito, hindi para to put anyone on the spot, no, or sabihin namin na mayroong kahit sino man na negative na mga intentions, no? Hindi ho yun. No? Tulad ng sabi namin kanina, dahil posible na mayroong valid explanation for this. No? Pwedeng clerical error, baka ho yung mga may handle ng mga social media accounts nito, sila ho nagkamali. So, let's give them the benefit of the doubt. Dahil gusto pa rin ho namin paniwalaan, nananalig kami, they will comply with their obligations under the oath that they took when they became senator judges and under the rules, no, to observe impartiality. So we're not asking anyone to inhibit. Dagdagan ko din, no? Ayaw naming husgahan, no? Yung pagpo-post na yon ng isang senator judge. Ang aming ginagawa ay nire-respeto pa rin namin, no? Paring nagkaroon ng oversight o lapse in judgment ng kanyang staff kung kaya't ito ay na-post. Alam naman po ng ating mga senator judges kung ano yung katotohanan. Yun nga, kaya nga po pinapanawagan namin palagi na magkaroon po sana ng pagsubaybay ang ating mga kababayan nang sa ganun maiwasan yung mga pagkalat nitong mga sinasabing fake news. Kagaya po niyan, nandyan po tayo lahat and we are all witness to what transpired in that debate or in that argument. Nakita natin na matibay at malakas ang posisyon na pinanindigan ng ating prosecution. And in that light, nakita natin no, na itong lumalabas na mga video na yan ay taliwas doon sa totoong nangyari. Kaya nga, yun ang ating ano. And I think, alam naman po ng ating mga senator judges yung kanilang sinumpaan.
tungkulin bilang senator judges. Alam din po nila ang mga provision ng ating rules of procedure and impeachment proceedings at dapat tumalima sila rito. Sir, good afternoon po. Earl Tobias, IBC News. Kay Spokes Ace na lang po ulit, sir. Kasi wala kayong sub judice. Susugan ko lang yung tanong ni Kuya Gab. Bukod kasi sa duffel bag, sir, nung humarap si Ramil Madriaga sa Justice Committee proceedings, sinabi niya na may nangyaring delivery, yung delivery instructions galing kay BP Sara. Ating pong napakinggan ang bahagi ng press conference ng prosecution hinggil sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Naman ang tinalakay ang edited video na inilabas ni Senator Pia Cayetano na tila umaamin umano ang prosecution na namimingwit o walang sapat na ebidensya at nagbabaka sakali lamang sila sa kanilang mga akusasyon kay VP Sara. Mamaya ihatid po natin ang buong detalye tungkol dito. Samantala, kanina nga sa pagpapatuloy ng trial, di tulad nung mga nakaraang linggo, alas 10 pa lang ng umaga kanina, nagsimula na ang pagdinig. Umaasa silang matatapos ng alas 3 ng hapon para makapagtalakay pa ang Senado ng ibang mahahalagang usapin. Sa umpisa pa lang ng hearing, nagkainitan agad ng humiling na mag-opening statement si House Prosecutor Laila De Lima. Tumutol kasi ang depensa dahil nagbibigay daw agad ng konklusyon ang kongresista. Inutos din ni impeachment presiding officer Cheese Escudero na strike off sa record ang naturang mga bahagi ng speech ni De Lima. Sa trial proper, ipinresinta ng prosekusyon ang una nilang witness sa Article 1 ng impeachment na tungkol sa kanyang maling paggamit umano ng confidential funds. Siya ay ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard na si Violeta Constantino na personal umanong nag-oversee sa pag-encash ng mga tseke sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ang mga na-encash umabot sa kalahating bilyong piso.